Isang maganda at mapagpalang araw na naman po mga ka-adventure. Ngayon po ay ating pupuntahan ang isa sa pinakasikat na bantayog dito sa Pilipinas na dinarayo ng napakaraming turista, hindi lang galing dito sa Pilipinas, kundi mga taong galing din sa ibang panig ng mundo. Dinarayo po ang bantayog na ito dahil sa angking yaman ng kasaysayan na matatagpuan dito. Dito rin po matatagpuan ang pinakamataas o napakataas na obelisk na ito. Tara po, samahan niyo po ako tuklasin ang mga nakakamangha mga istorya at kasaysayan na nandito sa Capas National Shrine. Let's go! Say Brad Nestor. Nestor po. Ano sa loob? Oo, sira. Ang pambansang dambana ng Capas o mas kilala sa tawag na Capas National Shrine ay ipinagawa ng gobyerno ng Pilipinas bilang pag-alala sa kagitingan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nagtulungan noong ikalawang digmaang pandaigdig laban sa mga mananakop na Hapon. Dahil sa pagkatalo ng mga pinagsanib na puwersa ng sundalong Pilipino at Amerikano noong Abril 9, 1942 ay nangyari ang masidhing pagpapahirap ng mga Hapon sa mga sundalo. Oh, ito nga pala si Brother Nestor Estipona, isa sa mga katiwala dito sa Bantayog. Ano nga po ulit yung work niyo dito, Brother Nestor? Ano po yung work niyo dito sa Bali ako na dito ang collector sa gate. ano po? Ako ang collector sa gate. Collector sa gate. So, dito po siya nagtatrabaho, no? Yan. Kasi kinakabahan kami pag ano. Oh, yung banda rito na nakalagay sa ano ganyan, mayroon doon stop ranger. Asan ba motor mo? Then iniwan ko lang sa parking area. So dito yung mga pangalan ng mga Pilipino. Oh, personal na mga gumagaling mo sa So karami yung mga foreigner nandun naman sa kabila. foreign. Nakita mo yun na may course name. Ah, Ang tanto yun naman. ang lugar na ito ay tinatayang nasa 54 na ektarya ang lapad at siya ring lugar kung saan dinala ang mga Pilipino at Amerikanong bihag ng mga Hapon galing sa Bataan papuntang San Fernando, Pampanga hanggang makarating sila rito. So ito po lahat yung nandyan po naka-engrave lahat ng mga pangalan ng mga Filipino soldiers.
dati during the Japanese-American War. Yan po, paikot dyan. Sobrang napakarami po. Tinatayang nasa mga more or less 80,000 na mga pangalan. So titingnan nyo po rito. Tingnan natin kung gaano karami sa isang row, gaano siya kalalaki. So yung mga pangalan po, tagwa 1 inch lang po yung laki niya. Yung mga letters, more or less yung isang row po nasa mga 60 names. 60 po sa isang row. Yan. Mali, dalawang row po yan. Dalawang row. So 60, mga 60 names sa isang row. Mga 10 feet po yung taas niya. So ikutin po natin. Let's go. Ikutin po natin. Dito po natin makikita yung mga pangalan ng mga sundalong Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito po nakilala ang salitang Death March bilang pag-alaala sa nangyaring sapilitang pagpapalakad ng mga Hapon sa mga sundalong Pilipino at Amerikano galing sa Bataan papunta dito, na tinatayang nasa mga 150 kilometers po ang layo. So ayon po sa talaan ay 74,800 na mga Pilipino at 11,796 na mga Amerikano ang lumaban doon sa Bataan. Pero unfortunately natalo sila ng kalabang puwersa ng mga Hapon at pinagmarcha ang 60,000 na mga Pilipino at 9,900 na mga Amerikano papuntang San Fernando, Pampanga hanggang sa talagang during the Death March na naging 45,692 na lamang sa mga Pilipino at 9,300 sa mga Amerikanong sundalo. Sa kalagitnaan po ng ating paglilibot sa lugar ay may napansin tayong isang kakaibang bagay. At dahil sa nakita natin ito, dali-dali akong bumaba upang tingnan ang bagay na ito. So sinasabi po rito na after yung march ng mga Pilipino at saka mga American galing Mariveles at Bagak, Bataan, nag-march po sila ng 105 kilometers hanggang makarating sila dito sa San Fernando, Pampanga. At galing naman ng San Fernando, Pampanga ay sinakay po sila sa mga tinatawag na ito po, boxcar. So sabi ko dito na ang boxcar na ito at maraming kagaya na ito ang sinakyan ng mga prisoner from San Fernando, Pampanga papunta po ng Kapastalak kung saan po naririto yung Bantayog. So dito po sinasabi na yung mga Japanese guards po ang nagload ng mga Pilipino at saka mga American soldiers papunta sa box na yan, no? So tinatayang nasa mga 50 to 60 katao ang sinasakay po nila dyan. At meron naman pong mas malaking version ng boxcar na yan
which is tinatayang nasa mga sinasabi po rito, nasa mga 150 to 160 men, no, sa mga tao nilagay sa mga medyo malalaking version po ng ganyan during those days. So isipin po natin, no, ganun po kahirap yung kanilang pinagdaanan, no. Sinisiksik po sila rito, 50 to 60 or 150 to 160 men. Ganito lang po kaliit, grabe. So ngayon po pupuntahan naman po natin kung saan naroroon yung mga pangalan ng mga American soldiers. So meron doon, nakaseparate kanina, nasa mga 50,000 na mga pangalan. Dito naman puntahan natin. Hindi naman kalayuan masyado doon sa Bantayog talaga. Ah, mga pangalan ng mga foreigner or mga American soldiers na nandito po. So tingnan po natin. So sabi ng Capas Prisoners of War Memorial World War II grave site of USA FFE POWs. Grabe, ito pala yung grave site nila. Dito po. Kaya pala may malaking cross dyan. At marami pa po rito. Dito pala yung grave site. Mass grave po yung ginawa ng mga Japanese dito noong unang panahon. Kikita po natin yung mga pangalan ng mga foreign soldiers dito, no? Adam Robert, Anderson George, at marami pang iba. Napakarami po, grabe. Whew. Kakalula sa dami. Battling Bastards of Bataan. So yun lang po mga ka-adventure, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ating short adventure dito sa Death March Monument dito po sa Capas, Tarlac, Camp O'Donnell. Maraming salamat po sa pagsama ninyo at pagsubaybay. Sana po sa susunod ay manood sa ating mga adventures. Maraming salamat po at bye-bye.